Kinalma mo ang mga alon, kapayapaan mo ang dumalo. Sa simula, ikaw ang salita, pangalan mo'y kamangha-mangha. Sa kalagitnaan ng unos, inalma mo ang mga alon, kapayapaan mo ang dumalo. Ikaw ang hari ng kalwalhatian, Diyos na makapangyarihan. Lahat ng mga lahi at mga labi, sila'y magsasabi, ikaw ang hari ng kalwalhatian. Siya'y nagmula sa walang hanggang Ama, kaharian niya'y walang wakas. Sa kalagitnaan ng unos, inalma mo ang mga alon, kapayapaan mo ang dumalo. Ikaw ang hari ng kalwalhatian. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan. Lahat ng mga lahi at mga labi, sila'y magsasabi, ikaw ang hari ng kalwalhatian. Ikaw ang hari ng kalwalhatian. Diyos na makapangyarihan. Lahat ng mga lahi at mga labi, sila'y magsasabi, ikaw ang hari ng kalwalhatian. Inalaya buhay mo, sa krus ikaw ay pinako, ngunit kamatayan ay nabigo. Tunay nga, Panginoon, inalay mo ang inyong buhay sa krus. Buhay mo, Sa krus ikaw ay pinako, ngunit kamatayan ay nabigo. Ikaw ang hari ng kalwalhatian, Diyos na makapangyarihan. Lahat ng mga lahi at mga labi, sila'y magsasabi, ikaw ang hari ng kalwalhatian. Tanyag ang pangalan mo, aming Panginoon. Ikaw ang hari ng kalwalhatian. Pangalan mo'y tanyag at makapangyarihan. Lahat ng mga likha at iyong gawa, sila'y magsasabi, ikaw ang hari ng kalwalhatian. Magsasalamat sa iyo, aming Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, aming dakilang Diyos. Kulang ang aming mga pasasalamat, Panginoon, sa iyo sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa aming buhay, maging sa aming pong iglesia sa dakong ito. Ama, sa oras pong ito, sa inyong banal na harapan, kami po ay nagpapakumbaba, nag-aalay ng aming mga puso, ng aming mga buhay, para po sa ikararangal ng inyong banal at makapangyarihang pangalan.
sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katapuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Ating ialay ang ating buhay sa ating Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katakuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Patuloy mong iparanas sa aming Panginoon ang inyong pong kapangyarihan sa amin. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Tunay po aming Panginoon na napakadakila ng inyong pong pangalan. At tanging sa iyo lamang aming dakilang Diyos ang lahat ng pagpupuri, pagluwalhati at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid.
Naalala ko po noong kabataan ko pa, siguro high school, minsan ay inutusan po kami ng tatay ko, aming magkapatid na lalaki, na maghukay ng isang malaking puno ng kakwati, yung Madre de Cacao. At nung po aming hinukay ito, na tanggal na po namin yung lahat ng kanyang mga ugat, kapaliwot. Pero yung tinungtumba namin, hindi pa namin siya maitumba. Kumakalog na, hindi pa namin maitumba. Tanggal na lahat yung mga ugat. Nakita kami ng tatay ko, sabi sa akin ng tatay ko, hindi na kayo nakatanda. Meron pa yung mayor na ugat sa gitna na mas malalim. Hindi nyo kayang itumba yan. So yun pala, sabi ko, tama, natatandaan ko na minsan ay sinabi ng tatay ko yan. Tapos minsan po, may nakita kami malaking puno. Malaking puno. Sariwa-sariwa ang kanyang mga dahon. At malaki siya kaysa ibang mga puno. At ang tibay ng kahoy na ito. Ang laki. Tapos, noong biglang humangin, wala namang bagyo humangin, at nabisita namin yung malaking puno na ito, natumba. At paano natumba yun? So nakita po namin, yung kanyang ugat ay wala na pala. Nabubulok na pala yung kanyang ugat. Bakit ko po nabanggit ito, mga kapatid? Bakit po ba, at ano po ba ang dahilan ng pagbagsak ng maraming mananampalataya? Ang nakita ko po, ang karamihan ay hindi po sila rooted sa Word of God. Hindi po sila grounded sa Word of God. Ang sabi nga po, Jesus is our firm foundation. Kaya sabi po ng Colossians chapter 3, verse 16, ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Ano po? Yun ang sabi. At ang sabi po ni Haring David sa Psalm 119:11, Thy word I have treasured in my heart, that I will not sin against thee. Sa panahon ito, mga kapatid, ang pandemic, ang COVID-19 ay matagal pa. Matagal pa po ang laban natin dyan. At ako po, alam ko po na marami sa inyo ay naiinip na. Naiinip na. Marami ay nai-stress na. Pero mga kapatid, patuloy po nating panghawakan ang salita ng Diyos. Yan po lamang ang ating magiging sandata upang tayo po ay magtagumpay. Si Haring David, ano po siya, kagiting na hari. Pero hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, kinilala po niya ang kapangyarihan na salita ng Diyos. At yung panahon na nakalimutan niya ito, ano po ang nangyari sa kanya. Kaya minamahal ng mga kapatid, ang aking patuloy na hamon, ngayong oras na to, patuloy po tayong mananganan sa salita ng Diyos. At ako po ay naniniwala, iyan po talaga ang ating magiging pag-asa. Iyan po talaga ang maghahatid sa atin para sa tagumpay. Hindi lamang po sa buhay na ito, kundi lalo tigit doon po sa darating pang mga buhay. Kaya sa akin po ang pananalangin ngayong oras na ito, naayayahan ko po na makiisa po kayo sa akin at ipapanalangin ko po ang patuloy na kalakasan, patuloy na katatagan, ang may pagkaloob sa atin ng ating Diyos sa pagharap natin na pagkama tayo namumuhay na sa new normal. Pero alam ko po, matagal pa po ang ating pagkipaglaban at magtatagumpay po tayo dahil meron po tayo Word of God. Jesus is our firm foundation. Kailangan po rooted tayo sa salita ng Diyos. At kasama ko pong ipapanalangin ang lahat ng inyong mga pagpapasalamat, maging lahat po ng desire ng inyong mga puso. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, lalo ba makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat ng maraming sa iyo sa oras na ito. Alam po namin, aming Panginoon, ang nararamdaman at higit ikaw, Panginoon, nakakaalam ng nararamdaman ng aming mga kapatiran, maging ng aming mga kababayan, Panginoon, sa dinaranas na pagharap sa malaking pandemic nito. At naniwala mo kami, O Diyos, matagal pa po ang aming pakikipaglaban dito. Dapat salamat po sapagkat meron po kaming Diyos na aming masasandalan. Meron po mga banal na salita ang aming Panginoon na magiging kalakasan po namin, magiging kaaliwan po namin, at higit sa lahat magiging pag-asa po namin. Kaya dinadalangin po namin, O Diyos, ang bawat tahanan ng inyong mga anak.
patuloy niyo po silang bigyan ng katatagan, kalakasan. Maging ang mga pasasalamat po nila ngayong oras na ito, Panginoon, iba't ibang mga pagpapala, mga biyaya na inyo pong ibinibigay sa kanila, tinanggap po nila, anuman po ito. Naniniwala po kami na ito po ay masamyong handog, isang mabangong handog sa iyong banal na harapan. Huwag niyo pong pababayaan, Panginoon. Huwag niyo pong iiwan ang bawat tahanan ng inyong mga anak, ang bawat lingkod niyo po, Panginoon. Salamat po ng marami-marami. Purihin po ang iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming isang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal, tanggapin po natin ang basbas mula sa ating Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo, bigyan kayo ng kapayapaan, ng kalakasan, ng lahat ng inyong mga pangangailangan. Patuloy na pakinggan ng Diyos at tugunin ang lahat ng inyong mga panalangin. At ipagtagumpay sa inyo ng Panginoon ang lahat ng bagay, magsubok man sa buhay o karamdaman, mula ngayon, magpakailan paman. Amen. Isang mapagpalang araw po ng pagsamba sa inyo, mga minamahal na mga kapatid. Supposed to be, today po ay Communion Sunday po natin. Pero hindi po natin isasagawa ang ating pong Santa Cena until doon sa ating pong face-to-face na pag-worship sa ating pong Panginoon. Pero isa pong mahalagang paanyaya sa bawat isa sa atin to devote ourselves in worshiping the Lord. In this way, we can honor Jesus' sacrifices on the cross. Okay po? So, gayon din po, nais ko po kayong imbitahan na ilagay po sa comment section ng video po na ito kung ilan po kayo na nananambahan sa inyo pong mga tahanan para mabilang po ng ating pong simbahan kung ilan po talaga tayo. Okay po? So, madali lang naman po natin itong gawin. Sama-sama po natin gawin para sa kapurihan ng ating pong Panginoon. Okay, ang ating pong topic ngayon, dwelling in His Word. Ito po ay part ng ating pong Unida topic series na Built to Disciple. Sabay-sabay po natin basahin ang talatang ito. Ito po ang batayang talata ng ating pong pagbubulay-bulay ngayong umaga. From the Colossians chapter 3 verse 16 ay ganito po ang ating pong mababasa. Let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. Tayo po ay sadaling tumungo at manalangin. Dakila namin Diyos, aming amang banal na makapangyarihan sa lahat. Muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa isang napakagandang araw na ipinagkaloob po ninyo sa bawat isa sa amin upang ikaw ay masamba po namin sa Espiritu at sa katotohanan. Pakalinisin niyo po nawa ang lahat ng amin po mga kasalanan mula sa amin po mga isipan hanggang sa amin po mga labi hanggang sa amin pong mga puso. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng ito at gawin niyo po kaming karapat-dapat. Gayon din po, humihingi kami ng karunungan na nagmumula sa inyo. Tulungan niyo po nawa, O Diyos, ang bawat isa sa amin na makaunawa. Sa inyo po namin pinagtatagubilin ang lahat ng ito. Ito po ang amin pong panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. Napakagandang bagay, mga minamahal na mga kapatid, ang atin pong tatalakayin ngayong umaga. Ayon po sa atin pong topic, building up one another through God's Word will enrich our spiritual life to grow. Alam niyo po kasi, malaki ang bahagi ng salita ng Diyos upang patuloy po nating mapagyaman at mapalago ang atin pong buhay espiritual. Sa church po sa Colosas, ipinayo po ni Apostol Pablo sa mga kapatid doon na itanim na mabuti sa kanila pong puso o panatilihin sa puso nila ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil alam niyang ang mga katuruan ni Jesus Christ ang kailangan sa kanilang pamumuhay bilang mga Christians. Gusto ko po kayong bigyan ng kaunting background patungkol dito para lalo po nating maunawaan ang panawagang ito ni Pablo in Colossians chapter 3 verse 16. Ayon po sa pag-aaral, maaaring matagal na hindi nabibisita ni Pablo ang church doon po sa Colosas. At ang church ay nagkaroon ng malaking problema. Alam niyo po,
nakapasok sa kanila ang false teachings. Kaya, nagkaroon po ng syncretism. Yun po ang tawag, syncretism. O ito po ay pagsasama-sama ng iba't ibang mga ideya mula sa ibang filosofiya at relihiyon. Tingnan niyo po itong mga relihiyon na ito. Paganism. Alam niyo po ba yung paganism? Ito po ay labas sa katuroang Kristiyano. Ang mga pagano po ay hindi naniniwala sa Diyos. Wala po silang pananampalataya sa Panginoon. Gayon din, isinama po nila yung mga minanang katuroang Judaismo at mga kaisipang Griego. At pagkatapos, ikinombine po nila yon doon sa Christian truth. Ano po ang resulta? Gnosticism o pagbibigay diin doon sa special knowledge. Yung special knowledge, yun pong binuo po nila na katuruan at pagkatapos itinatanggi si Jesus Christ as God and Savior. Just look at how big the problem was. Napakalaki ng problema ng mga kapatid sa iglesia sa Colosas. So, habang ito pong si Apostol Pablo ay nasa kulungan sa Rome, sumulat po siya ng sulat na ito to battle that enormous problem of the brethren. Ano po ang ginawa ni Paul? Para i-combat ito pong marumi at maling katuroang ito, una, Paul stressed the deity of Jesus Christ. Ipinahayag po ni Paul yung pagiging Diyos ni Kristo, His connection with the Father, and His sacrificial death on the cross for sin. Sinabi niya na sa pamamagitan lamang ng pagiging connected kay Jesus Christ, sa pamamagitan ng pananampalataya na ang isang tao ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sa patuloy na connection sa Kanya, ang isang tao ay magkakaroon ng kapangyarihan na mamuhay para sa Diyos. And also, pangalawa, he emphasized the believer's connection with each other as Christ's body on earth. So, in-emphasize niya, in-stress niya yung pagiging Diyos ni Jesus Christ, kung sino siya, ano yung kanyang connection with the Father, yung kanyang sacrificial death on the cross para bayaran ang kasalanan ng tao, and also, binigyang din niya yung connection ng mga mananampalataya bilang ang mga mananampalataya sa iglesia ay ang body of Christ dito sa mundong ito. So, eto na po yung buod ng sulat ni Apostle Paul. What Christ has done. Yan po yung mula chapter 1 hanggang chapter 2 verse 23. At pangalawa, what Christians should do. Yan po ay makikita naman natin in chapter 3 hanggang chapter 4 verse 18. Now, ano ang sabi sa Colosas 3:16? Ang mga salita daw ni Kristo ay itanim na mabuti sa isip, magpaalalahanan, magturuan ng buong kaalaman. Sa matandang salin, mga paalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awitin o mga awit na ukol sa Espiritu. Kaya alam niyo po mga minamahal na mga kapatid, nabanggit ko na po ito pero nais ko pong ulitin sa inyo. Maging yung kanila pong pag-awit ay naging tool nila for education. Dahil wala po silang hawak-hawak na New Testament na tulad ng hawak-hawak po natin ngayon, alam niyo po ang ginagawa nila, yung mga istorya at katuruan ni Jesus ay isinasa ulo nila, minememorize nila at pagkatapos ipinapasa po nila mula sa isang tao papunta sa ibang tao, from person to person. At yung iba, ang ginagawa po nila pakanta, no? Yung istorya ni Jesus Christ at yung mga katuruan ni Jesus Christ, kinakanta po nila yon. Kaya yung awit ay hindi lang part of their worship, but also a way to educate and train other believers. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos ay magpapatatag ng kanilang pananampalataya at ang makakatulong para sa kanilang paglagong espiritual. And the same instruction
is given to us right now. We should dwell in the Word of Christ. Let us fill our lives with His instructions and promises. Make it a part of our system. Gawin po nating bahagi ng sistema natin ang salita ng ating Panginoon. Hayaan po natin yung kanyang mga salita ang mag-rule over our homes, mag-rule over our church, mag-rule sa lahat ng mga organizations ng ating pong iglesia, and make it a fluid that ignites our minds in our every decision. At i-implement po natin ang salita ng Diyos in all our actions. And let us encourage and teach one another also. Use every medium. No? Marami po tayong mga medium na pwedeng gamitin para i-reach out yung atin po mga kapatid sa pananampalataya to encourage them and also to teach them. Now, tingnan po natin yung value of God's Word so we can be able to see the need to dwell in it. Ilang mga bagay lamang po ito na mga kahalagahan ng salita ng Diyos at makita natin mula sa mga talatang ito na atin pong pag-aaralan yung need natin na talagang ito po ay ilagay po natin sa sistema ng ating buhay, gawin po nating malaking bahagi talaga ng ating pong mga desisyon at ng lahat ng ating pong mga paggawa. Tingnan po natin ang ilang mga bagay na ito. Una, it gives knowledge of eternal life. Tingnan niyo po yung sabi sa 1 John chapter 5 verse 13. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Alam niyo po, marami pong tao yung umaasa na matatanggap po nila ang eternal life, ang buhay na walang hanggan. Ang sabi ni Juan, malalaman natin kung nasa atin yung buhay na walang hanggan. Ang ating pong kasigurahan ay based on the promise of God na ibinigay niya ang buhay na walang hanggan sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. It is not based on feelings. Yun pong buhay na walang hanggan, hindi po ito nakabase doon sa nararamdaman ng tao. But on facts, nakabase po ito doon sa katotohanan. You can know that you have eternal life. Listen to this. You can know that you have eternal life if you believe God's truth. So, yung Word of God, naglilid po ito patungo sa ating Panginoong Yesus na nagbibigay naman sa atin ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya. Unang bagay, the value of God's Word. It gives knowledge of eternal life. Pangalawa, pinapatunayan ng salita ng Diyos ang pagiging Diyos ni Kristo. It authenticates the divinity of Christ. Tingnan niyo po yung John 20 verse 31. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsampalatayang iyan ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. If we want to understand the life, the mission, and the deity of Jesus, study the Gospels. Pag-aralan po natin ang Biblia, pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. Alam niyo po, sinasabi din ni Juan dito po sa talatang ito na ang kanyang Gospel ay nagre-record lamang ng ilan sa napakaraming mga kaganapan sa buhay ni Jesus Christ dito sa lupa. Pero nasa Gospel ang lahat ng ating kailangang malaman na si Jesus Christ ang Christ. Si Jesus Christ ang Savior, the Son of God. Sabi din po ito sa Book of Hebrews chapter 1 verses 1 to 10 at sa John chapter 1 verse 3. At sa Kanya, sa ating pong Panginoong Yesus, matatanggap natin ang kaligtasan. Diba po? So pangalawang bagay, kahalagahan ng salita ng Diyos, it authenticates the divinity of Christ. Pangatlo, at alam ko po na we will be interested in this.
It's a blessing to those who reverence it, to those who will respect it. Ito pong mga following verses na akin pong ipapakita sa inyo ay self-explanatory. Pero ang gusto ko pong talakayin mula dito ay yung mga underlying truths na nagpapatunay na yung pag-respect sa God's Word ay nagdudulot ng pagpapala sa bawat isa sa atin. Una, ang sabi po sa Josue chapter 1 verse 8, huwag mong kaliligtaang basahin. Ulitin ko po yung word. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ano yung sabi? Huwag kaliligtaang basahin. Pagbulay-bulayan daw araw at gabi. Alam niyo po mga minamahal na mga kapatid, marami pong mga tao na ang iniisip, yun pong success sa buhay ay makukuha mula sa kapangyarihan, mula sa kayamanan, at mula sa mga maraming influential contacts. Pero ang Diyos ay nagbibigay ng ibang standard. Ang Diyos ay nagbibigay ng ibang pamamaraan. Paano po natin makukuha yung pagiging masagana at pagiging matagumpay sa ating pong buhay? It's being strong and courageous. Obey God's law. And study the book of law. Yan po yung sinasabi ng Lord kay Josue. Study the book of law. Ang tinutukoy niya ay yung God's Word. And we will gain success not on the world's standard, but on the standard of God. Kung gusto po natin, mga minamahal na mga kapatid, na maging masagana at matagumpay sa ating pong pamumuhay, well, ang sinasabi ng Bible, be strong and courageous. Be strong and courageous. Obey God's law. And, listen to this, study the Word of God. Study the Word of God. Ang sabi pa nga po sa Deuteronomio chapter 6, verse 6 to 9, ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong puso. Ituro niyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan niyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Dan lupit, ano mo? At pagkatapos, ang sabi pa sa verse 8, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga trangkahan. What does it mean? Making the Word of God a part of our everyday living. Natutulog tayo, gumigising, nasaan man tayo, ano man ang atin pong ginagawa, make it a part of our everyday living. Making it a part of our system. Ang sabi pa nga doon sa Deuteronomio, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at maging doon sa mga trangkahan, maging doon sa mga gate. Bakit? Kasi ninanais ng ating pong Panginoon na bago ka lumabas ng bahay, salita ng Diyos ang nakikita mo. Bago ka lumabas ng trangkahan ng iyong bahay, ang salita ng Diyos ang nakikita mo. Gagawa ka sa labas buong maghapon. Pagbalik mo ng bahay, makikita mo sa trangkahan nakasulat ang salita ng Diyos at sa hamba ng iyong mga tahanan. Dahil dapat part ito ng kung paano ka namumuhay. O kung ikaw man ay nagkaroon ng ibang mga bagay na ginawa na hindi naging kalugod-lugod sa ating Panginoon habang ikaw ay nasa labas ng iyong tahanan, making sure ang salita pa rin ng Diyos ang nagpapaalala sa iyo bago ka pumasok ng bahay. Ganyan po kahalaga. Ganyan po kahalaga. Next verse sa puntong ito. Awit 19:11. Ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod. May malaking gantimpala kapag aking sinusunod. Tingnan niyo po kung paano i-treat
nang sumulat ng awit 19 ang salita ng ating Panginoon, ang utos ng ating Panginoon. It is a warning. Ito po ay babala sa buhay ng isang tao. Because there will be blessing and favor kapag ito ay sinusunod, but the eyes of the Lord will be far from us if we do evil. Ano na po ang sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 12? For the eyes of the Lord are over the righteous, and His ears are open unto their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil. Akala niyo po ba, mga minamahal ng mga kapatid, itong verse na ito sa 1 Peter chapter 3 verse 12, sige po, buksan po ninyo. Akala niyo po ba, para ito sa hindi mga mananampalataya? Probably yes. Pero para rin din ito sa atin, na ang babala ng Diyos o ang utos ng Diyos, kung gagawin po nating babala sa atin pong buhay, magpapaalala po ito sa atin na kung ito po ay atin pong susundin, pagpapala ang ating tatanggapin mula sa Lord. Pero kung tayo po, mga minamahal na mga kapatid, ay gagawa ng masama, anong sabi sa salita ng Diyos? The eyes of the Lord will be against us. Oh, kaya napakahalaga, mga minamahal na mga kapatid. Next, Lucas 11:28 and Pahayag chapter 1 verse 3. Ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Doon sa verse ng Revelation, pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiya nito at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat malapit na itong maganap. Nakita niyo po yung in-depth truth? Nakita niyo po yung malalim na katotohanan na binabagit po doon sa dalawang verse? Yun pong pakikinig at yun pong pagsunod stands as one. We cannot do one without the other. And then expect blessings? No. Hindi po sapat ang nakikinig ka ng salita ng Diyos. Dapat nakikinig ka at tumutupad nito para yung pagpapala ay matanggap ng sino mang sumusunod sa utos at salita ng ating pong Panginoon. Pangatlong katotohanan, pagpapala ang ipinagkakaloob ng salita ng Diyos sa sino mang rumirespeto dito. At ang pagrespeto, mga minamahal na mga kapatid, ay nangangailangan ng devotedness ng isang tao sa salita ng Diyos, pakikinig sa salita ng Diyos, pagsunod sa salita ng Diyos, paggawa sa salita ng Diyos as part of our everyday living and as part of our system. Sa atin pong mga tahanan, sa atin pong simbahan, o kung saan man tayo naroroon at anuman ang atin pong ginagawa. Pang-apat, it purifies one's life. Tingnan po ninyo. Awit 119 verse 9. Paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sino mang tao sa kanilang kabataan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Mga minamahal ng mga kapatid, ang panahon po natin ngayon ay nakakalunod. Lahat po tayo ay nalulunod sa sea of impurity. Yung pong maraming karumihan sa buhay. Sa lahat ng dako, kapag titingin po tayo, makakakita po tayo ng temptation para i-lead tayo doon sa impure lives. Ang sumulat ng Psalms 119 ay nagtanong ng isang napakahalagang tanong na nagbibigay din ng trouble, no, sa atin pong mga buhay. No? Ito po ay nakakapagpagulo din ng atin pong buhay. Ano ang kanyang tanong? How do we stay pure in a filthy environment? Paano raw po tayong mapapanatiling malinis ang ating pong buhay sa harapan ng ating Panginoon ay malinis sa gitna ng maruming environment na ito? Mga minamahal na mga kapatid, we cannot do this on our own. But must have counsel and strength, more dynamic
than the tempting influences around us. Saan po natin makikita yung strength and wisdom? By reading God's Word and doing what it says. Kaya napakahalaga, mga minamahal na mga kapatid. Ito po ay nagpapalinis ng puso at ng buhay ng isang tao. Yun pong patuloy na pagbabasa, pagsasaliksik ng salita ng Diyos, pagme-meditate ng salita ng Diyos, at pagsasagawa nito. Ito po yung parehong pananaw ni Apostol Pedro noong kanyang sinabi sa mga believers in 1 Peter chapter 1 verse 22. Ngayon, nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya, maalab at taos-puso kayong magmahalan. No, dahil nakikita ni Apostol Pedro na ang mga mananampalataya ay namumuhay ng nararapat ayon sa salita ng ating Panginoon, kinunclude ni Apostol Peter na ang salita ng Diyos ay nanatili sa kanilang mga buhay. At ginagawa po nila ito, ini-implement po nila ito sa buhay ng bawat isa sa kanila. So, pang-apat, it purifies one's life. Pang-lima, it gives hope to men. Anumang nasa kasulatan noon pang-una ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Romans chapter 15, verse 4. Alam niyo po, ano daw ang nakaka-encourage sa isang tao at nagbibigay sa kanya ng pag-asa in this filthy and troublesome world? Ito po ba yung mga bagay na material? No. Ito po ba yung mga bagay na nakikita? No. Dahil lumilipas ang lahat ng ito. Ang nagbibigay ng tunay na pag-asa sa isang tao ay yung unchanging Word of God that was written from the beginning of time. Hindi po ito nagbabago. It never fades. It will remain as is forever. Kaya mga minamahal na mga kapatid, pang-lima, ang salita ng Diyos, ano ang naidudulot nito at bakit natin ito dapat panatilihin sa ating mga isipan at sa ating pong mga puso? Because it gives hope to men. Now, matapos po natin makita ang ilan sa mga napakaraming katotohanan mula sa Biblia patungkol sa salita ng Diyos at sa pagduduel ng salita ng Diyos, pag-usapan po natin, ano ba yung ginagawa ng Dasmariñas Community Church at ng kanyang mga leaders to be able to encourage and train our members? Tingnan niyo po itong mga bagay na ito. Una, naririto po ang online activities of the church na isinasagawa po natin para maka-encourage at para makapagturo ng ating po mga kapatid sa pananampalataya. Every Sunday, meron po tayong online worship service. At kapag pinayagan na po ang face-to-face worship, magkakaroon din po tayo ng live streaming kasabay ng ating pong face-to-face worship service. Pangalawa, Family Prayer Meeting Home Edition. Ginagawa po yan every Wednesday, 6:30 p.m. sa inyo pong mga tahanan. No? At salamat sa Panginoon dahil compared doon sa face-to-face, although mahalaga rin naman talaga ang face-to-face, pero nakikita po natin na sa Family Prayer Meeting Home Edition, ang daming nakakapag-participate. Kahit po ang aming pong pamilya doon sa Pasong Santol, sa Imus, ay talagang nabe-bless kami dahil naaabot po yung mga kapatid na naandoon. Yun pong pamilya ni Ate Risa na naandoon at maging ang akin pong nanay ay nakakabahagi po rin doon sa ating pong Prayer Meeting Home Edition. 20 mahigit kami sa pagsasagawa po nito. Pangatlo, prayer chain with fasting. Ito po ay ginagawa mula Sabado ng umaga, alas 5, hanggang alas 5 ng umaga ng araw ng linggo. Meron din po tayo mga prayer covenants. Isinasagawa rin po natin ang ating pong online small groups para makaabot ng mga small group members ng ating pong mga kapatiran. Pang-anim,
Siguro naman po ay alam niyo po ito, bagong umaga, bagong pag-asa. Ito po yung DUC's online meditation program na ipinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoon. Gusto ko po kayong bigyan ng background story patungkol po dito sa bagong umaga, bagong pag-asa. Alam niyo po, nung magsimula yung lockdown at lumilipas yung mga araw, meron po mga nagme-message sa akin ng mga kapatiran, Pastor, nakakatakot na po. Pastor, ano na po kaya ang mangyayari? Pagkatapos nakikita po natin na ang ating po mga kapatiran ay parang nawawalan ng pag-asa, parang nagugulumihanan sa kanila pong buhay, nagwo-worry doon sa mga bagay na nangyayari. Kaya naisip po ng ating pong leadership na isagawa yung online journaling 101. No? Bukod sa tayo po ay nakakakita ng mga online meditations, mga nagpapasa rin ng mga messages sa Facebook at sa social media, pero minabuti po natin na maturuan ang ating po mga kapatid sa pananampalataya for 14 days na magsagawa ng kanila pong mga sarili-sariling journal. Para kung meron mang social media o wala, ang isang DUC member ay natututo na mag-meditate sa salita ng ating pong Panginoon. Pero alam niyo po, ang nakaka-amaze at ang nakaka-bless, noong malapit nang matapos yung 14 days, in-extend po natin ng 30 days, at pagkatapos nakaka-receive po ako ng message na ituloy na po dahil ang daming naaabot nito pong ating pong programa. Ito pong programa ng ating Panginoon na ipinagkatiwala sa bawat isa sa atin. At nakakabahagi din po sila sa ating pong mga pananalangin. Meron po tayong mga sumusubaybay mula sa New Zealand, mula sa Italy, mula sa Dama, mula sa Saudi Arabia, mula sa Hong Kong, mula sa Australia, mula sa Canada, mula sa California. Sorry po doon sa hindi ko na mababanggit. At maging dito po sa iba't ibang dako sa Pilipinas. Ito po mga minamahal na mga kapatid ay isinasagawa po natin para patuloy na maka-encourage sa ating po mga kapatid sa pananampalataya. Gusto ko pong ipakita sa inyo ng ating pong leadership dito po sa Dasmariñas Unida Church ay hindi nagpapabaya. Gayun din, ito po yung mga physical activities na ginagawa po natin habang tayo po ay nasa GCQ na of course, following the health and safety standards ng ating pong government. Una, yung face-to-face small groups with 7 members and below. Sinasagawa po natin yan. Pangalawa, yung visitation to sick members and elderlies. At purihin ang ating Panginoon sapagkat ang ating pong leadership ay nagagawa ang mga bagay na ito. Gayun din, ito pa po yung ating pong mga planned online activities. Ito po yung aabangan po natin sa mga susunod na mga araw. Una, yung online Saturday or Sunday school. Kasi po yung Sunday school, maaaring ang nanay ay hindi maiwan yung kanya pong anak kung sisimba at allowed na yung face-to-face, hindi maiiwan yung kanyang anak, walang magbabantay doon sa online Sunday school. Kaya siguro gagawin po nating online Saturday school o anumang araw na pwede po natin isagawa ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon para po sa ating pong mga bata. Gayun din yung ating pong online soul and soul classes. And of course, sa mga susunod na araw, ay isasagawa na po natin ang online baptism classes. Ang lahat pong ito, mga minamahal na mga kapatid, ay sinisikap natin dito po sa Dasmariñas Unida Church sa tulong, sa kahabagan, sa biyaya ng ating Panginoon dahil ang kalakasan at karunungan ay sa Kanya lang naman talaga nanggagaling para maisagawa ang mga bagay na ito. But, listen to this. Ito po ang aking pong pagtatapos. But, at the end of the day, it's how you dwell in God's Word and how much you are obeying it that truly matters. Isagawa man po namin ang lahat ng ito. Araw-araw, linggo-linggo, kada Miyerkules, mula umaga, overnight, hanggang gabi, isagawa man po natin ang lahat ng mga gawain ito. Uuwi pa rin sa ganitong bagay. Paano natin pinapanatili ang salita ng Diyos sa ating pong mga puso, sa ating pong mga isipan, at paano po natin ito isinasabuhay araw-araw. Tingnan niyo po ang sinasabi,
in James chapter 1 verse 25. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimutan. Let us always remember that at the end of the day, paano ba natin tinatanim sa ating pong puso, ginagawang sistema ng ating buhay, sa ating pag-iisip, sa ating pong paggawa ang salita ng ating Diyos, paano po natin ito isinasabuhay. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa Diyos po ang pinakamataas na pagpupuri at pagpapasalamat. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, maraming pong salamat sa napakahalagang mensahe mong ito para sa bawat isa. Maraming pong salamat sapagkat patuloy niyo po kaming tinuturuan to always dwell in your word. Kaya pangunahan niyo po ang bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami na gawin talaga itong sistema ng buhay namin. Paano kami nagdidesisyon, paano kami nagsasalita, paano kami kumikilos, araw at gabi, sa loob ng aming pong tahanan, sa loob ng iglesia, sa pagsasamahan ng mga mananampalataya, sa lahat ng aming pong mga ginagawa at pinupuntahan. Tulungan niyo po kami na panatilihin ang inyo pong mga salita at isagawa ito araw-araw. We know, O God, na ang salita mo magpupurify ng aming pong puso, magbibigay ng karangalan sa bawat isa sa amin, magpapala sa bawat isa sa amin, magdadala sa amin, papalapit sa inyo, O aming Panginoon. Maraming pong salamat. Sa inyo ko po ipinagtatagubilin ng aking pong mga kapatid sa pananampalataya. Patuloy niyo pong pagpalain at pangunahan ang bawat isa sa amin at patuloy na papagtagumpayin araw-araw sa amin pong buhay. Ito po ang amin pong panalangin. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. So, mga kapatid, panawagan po para sa atin, mag-selfie po tayo ng ating pong pamilya at pagkatapos i-post po natin ito doon po sa ating pong timeline. Gamitin po natin ang mga hashtag na ito. Hashtag dwelling in His Word, hashtag built to disciple, and hashtag DUC Online Worship 2020. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat at pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoon. I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful for all that I have. I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful, I am so blessed, I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful for all that I have. I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful, I am so blessed, I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful for all that I have. I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful, I am so blessed.